Mga anghel ay masaya, nang iyakyat si Maria sa langit na maligaya. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad sa lahat ng saling lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisi. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas ng wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel sa bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo na po ang lahat. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ha? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Palakpakan natin ang mahal na Birhen. Ha? Ay sapagkat ngayon ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat, uulitin ko'y pag-aakyat sa mahal na Birheng Maria, kaluluwa, pati katawan. Hindi hinayaan ng Diyos na ang naging tagapagdala ng kanyang anak ay mabulok sa kamatayan. Kaya nga ito yung sinasabi ng dogma ng Assumption na ipinromulgate ni Pope Pius XII noong November 1, 1950, na kung saan tayong mga Katoliko
ay tayo, no? Ay sinasabihan, tinuturuan ng inang simbahan, maniwala tayo. Totoo ito. Sapagkat ang mahal na ina, dahil sa nag-uumapaw na biyaya na binigay ng Diyos sa Kanya, siya ay iniakyat sa langit, kaluluwa, pati katawan. Amen? Pero tayong mga tao, kaluluwa lang natin ang pupunta doon, ha? Huwag nang mangangarap. Bakit? Sa mahal na birhen lang yun. Subalit, ang kapistahang ito ng mahal na ina ay nagpapaalaala sa atin ng isang magandang larawan. Larawan ng pag-asa. Bakit? May langit na naghihintay sa atin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, see you in heaven. Laksan ninyo. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Ha? Gusto niyo ba sa langit? Hoy! Gusto niyo sa langit? Taas ang kamay ng gusto sa langit. Palakpakan ng Panginoon sa umagang ito. Kung gusto natin pumunta sa langit, may magagandang aral na iniiwan sa atin ng ating mabuting balita at ang ating mga pagbasa. Unay makikita natin ito sa ating unang pagbasa sa Aklat ng Pahayag. Kung saan nakita natin ang larawan ng isang babaeng nararamta ng araw. Meron siyang 12 bituin sa kanyang ulo. Siya'y merong buwan sa kanyang paa. At siya ay manganganak na. Ito'y lumalarawan sa pagiging ina ng mahal na birhen sa ating Panginoong Hesus. At hindi naging biro, no? Ang pagsabi ng oo sa mahal na ina. Bakit? Ay sapagkat ang mahal na ina, nung dumalaw ang anghel, ay siya'y 13 years old lamang. 13 taong gulang pa lamang. Ay kabata. Ay pwede magdadalang tao ay kabata. At alam ni Maria sa batas ng mga Hudyo na kapag ang isang babae ay nagbuntis at ito'y walang asawa, ang magiging bunga nito ay kayo ipapatayin. Bakit? Inipangangalon niya. Subalit nakiisa ang mahal na ina. Kaya sabi ng mahal na ina, narito ang iyong alipin, maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Kung gusto nating pumunta ng langit, una higit sa lahat, makiisa sa kagustuhan at plano ng Diyos. Amen? Alam niyo kung minsan, ang kagustuhan ng plano ng Diyos, kung minsan hindi natin kayang matanggap. Bakit? Mahirap. Ha? Mahirap. Yung gusto natin ay hindi nakagustuhan ng Diyos kung minsan. Ano? Kaya nga hirap na hirap eh. Pero tinan yung mahal na ina. No? Inilagay niya ang kanyang sarili sa kamay ng Diyos at naging maayos ang lahat. Natatandaan natin, kapag tayo ay marunong makiisa sa plano at kagustuhan ng Diyos, walang bagay na mahirap. Bakit? Sasamahan tayo ng Diyos all the way through. Pangalawa, sa ating ikalawang pagbasa ay narinig natin, no? Sinabi ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, tandaan ninyo, si Jesus ay hindi nanatiling patay. Siya ay muling nabuhay. Sapagkat kung hindi muling nabuhay ang Panginoong Jesus, hindi tayo mabubuhay muli. Ay anong itinuturo sa atin? Kung gusto natin, no, na tayo'y makapasok sa langit, katulad ng mahal na ina, maniwala ka, may langit na naghihintay sa atin. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi niyo, huwag akong tignan ninyo. Tingnan niyo katabi ninyo. Oh. Tingnan niyo mabuti. Balang araw, magkikita kayo sa langit. Ayaw mo ba noon? Oh. Aba, ay ganyan kabait ang Diyos. Dahil sa kasalanan tayo namatay. At hanggang doon na lang. Subalit, dahil sa Panginoong Hesus, nung siya'y namatay, nabuhay siya maguli, nabigyan tayo ng pag-asang
may langit na naghihintay sa atin. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, see you in heaven. Amen? Ano bang gusto nyo? Impyerno o langit? Ay, sa langit na ako. Ay, buto kasi impyerno. Init-init dun ay. Oh, di ba ka? At kung gusto nating makapunta sa langit, ay tayo ay matutong magpasalamat. Amen? Yun ang awit ng mahal na ina. No? Yan ay awit ng papuri, awit ng pasasalamat ng mahal na ina sa magagandang binigay sa kanya ng Diyos. Ay matanong ko nga ho kayo ho baga ay nagpapasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa inyong buhay? Wala akong marinig. Wala akong marinig. Palakpakan natin ng Panginoon sa bagang ito. Tatandaan nyo ito, ang taong marunong magpasalamat, ang Diyos ang sa kanya'y mag-aangat. Uulitin ko, ang taong marunong magpasalamat, ang Diyos ang sa kanya'y mag-aangat. Kaya inakyat ang mahal na birhen sa langit. Bakit? Sapagkat ang mahal na birhen ay marunong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ibinigay sa kanya ng Diyos. Amen? Yan ang ating tatandaan bilang deboto ni Jesus Nazareno. Na kapag tayo'y pupunta dito sa kanyang tahanan, dito sa kanyang dambana, huwag lang tayong hingi ng hingi. Huwag kayong magagalit kay Father, ha? Jesus Nazareno, pahingi naman ako ng trabaho. Jesus Nazareno, sana ako'y makapasa ng exam. Jesus Nazareno, sana ako'y magka-love life na at wala na ako sa kalendaryo. May bingo pa naman. Wala na ako sa kalendaryo. Panginoong Jesus Nazareno, ako ay bigyan mo para pambahid ng utang. Walang masama diyan. Pero minsan nakakalungkot yung iba hiling ng hiling. Nung dumating na yung biyaya, hindi na makabalik. At ibabaguhin. Bakit? Sapagkat sa pagdalaw natin dito sa ating dambana, tularan natin ang mahal na ina. Bakit? Matuto mo ng higit sa lahat, purihin ang Diyos. Purihin muna natin siya. Ikalaway, aminin ang ating pagkakasala sapagkat tayo tao. Ikatlaway, huwag kakalimutan ang magpasalamat sa Kanya. At pagkatapos magpasalamat, saka tayo magdadasal ng paghiling. Amen? Ang mahal na birhen ay napakagandang halimbawa ng isang tao na marunong magpasalamat. At dahil siya ay marunong magpasalamat sa biyaya ng Diyos, ang Diyos ang sa kanya'y nag-angat. Sinong gustong umangat sa buhay, taas ang kamay? Pues, kung gusto nating umangat sa ating mga buhay, tularan natin ang mahal na ina. Matutong magpasalamat, Matuto tayong makiisa sa kagustuhan ng Diyos. At huwag nating kakalimutan, may langit na naghihintay sa atin. Nawa ngayong kapistahan ng dakilang pag-aakyat sa mahal na birhen sa langit, kaluluwa pati katawan, naway balang araw magsama-sama tayo sa langit kung saan ito ang lugar na ibinigay ng Diyos para sa ating lahat, na kung saan makikita na natin ang Panginoong Hesus ng harapan, ang mahal na ina ng harapan, ang mga banal ng harapan, at doon tayo'y magiging maligaya sapagkat kasama na natin ang may kapal. Amen? Kaya bilang pabaon sa inyo, bilang mga deboto, tatandaan natin, ang taong marunong magpasalamat, ang Diyos ang sa kanya'y mag-aangat. Amen? 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 Pagpalain po kayo ni Jesus Nazareno.